Magandang umaga mga kabay. So meron po akong estimate dito. Ang model nito mga kabay, dito 5580. Ito po yung 5 kilos jackhammer ng DeWalt. Old model na po ito mga kabay. Piece out model na nga ito. So hindi ko pa alam kung meron pa bang pyesa ito o wala na. So ito mga kabay, yan, sasaksak natin. Gumagana siya pero masiklab. Tanggalin natin ito para kitang-kita. Tapos dito sa kanyang chipping, okay pa mga kabay, malakas pa yan. Ang pinaka problema lang talaga ito, malakas yung siklab. So titingnan natin yan mga kabay, buksan natin kung anong dahilan bakit siya masiklab. So kalasin muna natin yung kanyang carbon. So ayan, maiksi na rin yung carbon. So pag ganyan kasiklab mga kabay, kahit magpalit ka pa ng carbon, uubusin lang yung carbon mo. Hindi magbabago yung siklab niya. Basta pag may sira na yung armature o field coil. Ayan. Pero kalimitan malakas umubos ang carbon pag sira yung armature. Halimbawa, yung bar umangat. Kaya po malakas siya sa carbon. So ito, malalaman natin ito mga kabay kapag nabuksan natin. Ayan. Tingnan natin. Kung anong dahilan. Ayan. So ayan mga kabay, sira yung armature. Ayan. Mapapansin nyo, ayan, umangat na yung bar. Ayan. Kabilaan po yan. Meron din sa kabila, ayan. So yan po yung sira. Dito naman sa field coil mga kabay, buo pa. Ang problema yung terminal. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, lumubo po yung plastic ng field housing. Ito. Dahil po, nalusaw siya. Mainit po yung brass holder niya kasi mga kabay, medyo maluwag. Kaya habang umaandar siya, nag-i-spark hanggang sa nalusaw yung housing. Tapos yung terminal naman ng field coil, ayan, yun po yung nalusaw, kabilaan. Hindi gaano makita dyan. Pero yung dalawang terminal na nakasuksok sa kanyang brass holder, yun po yung nalusaw. Kaya pati yung housing damay. So yung field coil naman, kung magtitipid yung customer, pwedeng palitan ng terminal yon, ihinangan mo na lang siya ulit. Pero dito sa akin, sinasama ko siya sa estimate. Ayan. Ngayon, kung sakaling gustong makatipid ng customer, pwede kong gawa ng paraan yung kanyang field coil. Palitan ko lang yung dalawang terminal nang hindi lusaw. Tapos ihinang natin. Pero yung brass holder kailangan natin magpalit. So ang pinaka-estimate ko dito mga kabay, ito, una, armature. Sunod, yung dalawang brass holder at yung field housing. Ito po, itong buong field housing na to. Tapos carbon brass. Siyempre, isasama ko sa estimate yung field coil. Ayan. So hindi ko pa naman alam mga kabay kung meron pang stock nito dahil matagal na ito. So dito sa kanyang mechanic, yan, dito sa kanyang spindle, piston striker, ang papalitan ko lang na o-ring dito, yung pinaka-importante, kasi malakas pa naman yung kanyang bayo. So dalawa lang yung papalitan ko para siguradong madagdagan yung lakas, yung sa striker tsaka piston. Kalimitan naman mga kabay, yun lang lagi ang nasisira. Yan. Bihira na lang yung sa ibang mga o-ring kasi hindi naman sila yung gumagalaw. Ang dito kasi sa striker tsaka piston, yun po yung gumagalaw. Ayan. So meron din isa dito sa dulo sa spindle pero hindi siya gaano sirain dahil yun yung tumutulak naman nung yun yung tinatamaan nung pinakasakit doon na sa bit piece niya. Meron ding isang o-ring doon pero hindi ako gaano nagpapalit noon. Ang kalimitang pinapalitan ko yung sa striker tsaka piston. Ayan. So yan lang mga kabay, hindi ko na po ipapakita kung paano buuin. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. Sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan lang mga kabay, maraming salamat. Bye bye.